sa amin. So mga nangangamusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko kasi nandito kami. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Ito, sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Ready na? Ang AVP? Okay. Thank you. Self-rated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Dahil umano sa konsehan sa droga. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Ang bugbugin ng dalawang suspect ng lalaking nagmamay. At bakit yung mga taong gumagamit ng drugs, never hindi sila addict na pag-alagala, mga batang nagraragi, nagkalat sa gitna ng daan, mga taong pinagbabaril habang bibili ng pagkain sa karinderya. Balat sa social media ang video ito ng pamamaril sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn money. Permanenteng trabaho ang suspect at gumagamit sa umano ng droga. good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino, krimen, droga at korupsyon, mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapong palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mahimik. Nagkaroon ako ng peace of mind. Yung anak ko, kumbaga hindi sila delikado sa daan. Sobrang happy ako dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, mga ano yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naramdaman namin ang safety sa aming pamilya. It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to describe the brightest star there was mine, shining brightly. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte from Danao City. Daghang salamat. Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad doblado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero sinalan din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Kung maniwala ka, hihilahin ko yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating sir. Huwag na tayo mag-debate rito. This is not the place for debate. Hindi po. Guys! Hindi po kanina. Hindi sir. Hindi nyo magugustuhan na kasunod na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bangag na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal At Court. yun ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo.
ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi pa tapos ang pagliyab ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury, muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga benepisyaryo ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sa tuloy na nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30-30, yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or AKAP, 30 million na BAIT, and 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakakita si Davao City Representative Isidro Uga ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bican Report ng 2025 National Budget na ilabag sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na 10 bilyones ang halaga. Good luck sa atin lahat. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangingidap kay PRRD. Police Brigadier General G. Fajardo and family, the chief of the PNP and his family to join the president for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live on the last day of my term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil at hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo. You can save the Philippines. Act now. Vote Duterte. Nung isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat na siya ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Grabe, ang awkward talaga. Grabe. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha. Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Hihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Na ano kasi ako, ma'am, na malunod gani sa tawag na
ako sa hangin, ma'am. Pag may hangin. O, nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondoc, Senator Vic Rodriguez, Senator J.V. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 na senador ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Kailangan malayo at malaki ang boto ng isang senador para hindi siya mahabol nung dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022, ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika at wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Amy Marcos.